Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang muling pagkakataon na kami ay makarinig ng pangangaral ng iyong salita. Kaya tumihiling kami ng tulong na ito ay pagliwanagin mo sa aming mga isipan sapagkat sinasabi ng iyong salita, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. They are foolishness unto him, neither can he know them. Alam namin, Panginoon, na kami ay bulag sa mga spiritual na bagay, ngunit salamat sa liwanag ng iyong salita at liwanag na dala ng Banal na Espiritu na maaaring magpaliwanag sa amin ng mga ito. Tulungan mo kami na makinabang sa aming mga kaluluwa mula sa mga salita na nais naming mapahayag sa aming kalagitnaan ngayong umaga bilang paraan ng aming pagsamba. Kaya itong aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nung ako po ay nagtatrabaho pa sa aming opisina, ay meron pong akong kasamang mga katrabaho na kapangalan ko. Ang pangalan ko ay Manny. So sa tuwing yung aming pinakamataas na boss ay babanggitin ang salitang money, ay kaming tatlo ay sabay-sabay na napapatingin. Instinctively. Hindi na kailangan kaming sabihan, kundi kusang loob kaming tumitingin dahil nabanggit yung pangalan namin. Bakit nga ba ganun tayong mga tao? Siyempre, nung pinanganak tayo, tinatawag tayo sa pangalan natin. So naturally, pag nadinig natin yung pangalan natin ay kaagad tayong tumutugon o lumilingon. So, alam niyo po ba na ang ating po mga utak ay uniquely wired to prioritize self-relevant information. Kaya kahit na nadinig natin ang pangalan natin sa isang crowded na lugar, nag-stand out yung tunog na yon at tayo ay naaakit. Even in a noisy room, your brain can pick out your name from across the crowd. Our auditory system filters out irrelevant noise and zeroes in on personally meaningful cue. At ang ating pangalan ay nakakapag-activate daw ng region ng ating brain that is tied to self-awareness, pagkakilala sa sarili, social cognition, panlipunang kamalayan, and attention or pansin. Ito po yung natitrigger every time na nababanggit yung pangalan natin. At mahalaga na makita natin ito kung iuugnay natin ito sa ating pangalang pagiging Kristiyano o yung pantukoy sa atin na tayo ay mga mananampalataya. Sana ito yung panukoy sa atin na every time the word Christian is mentioned or said, ay merong itong parang bell na nagri-ring sa kalooban natin o sa puso natin at malalaman natin na tayo yung tinutukoy. We are the ones being referred to. Christians must have the same pattern of response every time. Pag nadinig natin sa salitang Kristiyano, uy, ako yun palaging makaka-identify tayo doon. At hindi lang tayo matalas sa ating kamalayan, o tayo ay dapat maging matalas sa ating kamalayang panlipunan, pati sa ating sariling pagkakakilanlan. Yan po dapat ang ating tugon bilang mga mananampalataya. Bakit ko sinasabi yan? Kasi ang teksto na pag-aaralan natin ay tumutukoy po sa ating identity bilang mga Kristiyano. So I invite you to turn your Bibles in the book of 1 Peter chapter 2. Tinitignan natin sa ating series yung pong verse 9 hanggang verse 12. So ito po ay serya ng pag-aaral na inuupuan natin para makita natin yung buong liham ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya
na alam natin ang mga mananampalatayang ito ay nagsipangalat sa Asia Minor sa panahon nila at sila po ay naninirahan bilang literal aliens sa iba't ibang lugar na kung saan hindi tinatanggap ang kanilang identity o yung kanilang pananampalataya at hindi kumikilala sa Diyos na kanilang sinasamba. Tinignan natin na sabi ni Pedro, para kayo ay mag-survive sa ganitong hostile environment, kailangan meron kayong ethical standards na pinapractice among yourselves. Meron kayong paninindigan na pangkaraniwan para sa inyo dahil kayo'y mga mananampalataya. So sinabi natin sa mga una nating pag-aaral, sabi ni Pedro, na dapat kayong maging banal. We are to be holy in all our conduct. 1 Peter chapter 5 or chapter 1 verses 15 and 16. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Christians are called to reflect God's holiness in every aspect of their lives. Kailangan ng moral purity, integrity, distinctiveness from world values. Pangalawa, tinignan natin, we are to live in reverent fear. Meron tayong pamumuhay na may pagkatakot sa Diyos. Conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Yan ang sabi ni Peter. It is not a fear of punishment, but a deep reverence for God. It encourages humility and accountability in how we live our lives before God. Hindi lamang yon, sabi, we are to crave. No, pangatlo, we are to crave or we are to love one another earnestly. 1 Peter chapter 1 verse 22, this love is sincere, sacrificial, and rooted in spiritual rebirth. Dahil tayo ay pinanganak ng muli, kaya nating umibig sa ating kapwa. Diba? Sabi, the sign of the new birth is because we love the brethren. Kaya nating umibig sa mga hindi kaibig-ibig dahil tayo mismo ay unang inibig ng ating Diyos. Pang-apat, we are to crave for spiritual growth. Dapat tayo'y nauuhaw sa salita ng Panginoon upang tayo'y mag-mature para tayong makalakad ng matibay bilang mga mananampalataya. Ethical living flows from spiritual nourishment and transformation. Yun ang sabi natin. At ngayong umaga, ang pang-apat na ethical standard na titignan natin, na tinuturo sa atin ng text, na ang text natin ay, we are to live honorably among non-believers. Dapat tayong mabuhay na mayroong dangal o kagalang-galang sa harapan o sa gitna ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At makikita natin yan in 1 Peter chapter 2, verse 12. Now, tingnan natin yung talata para makita natin yung kabuuan nito at paano natin ito uunawain. Verse 9, basahin natin. Alam po natin ang context na binasa ko sa inyo o inihanay natin sa ating isipan ngayong umaga. Sabi, verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Verse 11, beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So makikita natin dito na napakalinaw na sinasabi na ang pamantayang ito, these ethical standards are rooted in our identity. Kaya tayo hinahanapan ng ganitong uri ng pamumuhay dahil sa ating
pagkakakilanlan tungkol sa ating sarili. Sino ba tayo? Christians are chosen, redeemed, and set apart. Kaya tinuturo po ni Apostle Peter sa atin, we must live as a people who belong to God even while journeying through a world that may not understand or accept that kind of calling. No, nararapat tayong mamuhay. Ang isang Kristiyano ay dapat namumuhay kung sino siya, according kung sino siya. Ano po? So, hindi naman bago sa atin yung mensahe na yan. Kung atin pong bubuurin yung ilang talata na yan, pwede nating mailagay sa isang statement na ganito po, and this will serve as our message this morning. God's chosen people are to live holy, exemplary lives among unbelievers to reveal God's glory and lead others to Him. No, sa Tagalog, ang hinirang ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos ay marapat mamuhay ng banal at bilang mabuting huwaran o mabuting halimbawa sa sanlibutan upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at maakay sila patungo sa Kanya. No? Ulitin ko po yung message natin. God's chosen people are to live holy lives, exemplary lives among unbelievers, to reveal God's glory and lead others to Him. Sabi ko nga, hindi naman bago sa atin yung buod na yan. Dahil inaasahan naman tayo talaga bilang mga Kristiyano ng pamumuhay natin sa ating lipunan, sa ating tahanan, sa ating paaralan, saan man tayo umiiral, ay dapat banal. At tayo ay namumuhay na bilang halimbawa sa mga taong tumitingin sa atin. That is no different from any other message in the general expression of things expected of Christians. Yun ang inaasahan talaga sa atin. Pero, paano ba natin ito uunawain kung paano ito ibinukas ni Pedro sa atin sa kanyang mga panulat? Tingnan natin ito sa dalawang heading. Una, the believer's transformed identity and divine calling. Tingnan natin na tayong mga Kristiyano ay may pagkakakilanlan at merong pagtawag ang Panginoon sa atin. Pangalawa, the believer's mandate for exemplary living and evangelistic witness. Sinasabi ng ating Panginoon, meron siyang atas. Ang Kristiyanong atas o utos sa huwarang pamumuhay at pagpapatotoo. No? So, medyo namamaybay tayo sa Tagalog kasi meron din tayong mga kasama na baka hindi nakakaunawa ng pure Tagalog. Sikapin natin na maipaliwanag ito. So sa unang bahagi, the believer's transformation or the believer's transformed identity and divine calling. Ano ba yung pagkakakilanlan sa atin? At ano ba yung tawag ng Panginoon sa atin? Kasi ito raw yung nagbibigay sa atin ng kaisipan kung bakit tayo dapat mamuhay ng banal. Kung bakit tayo maging dapat huwaran ng mga taong tumitingin sa buhay natin. Tatlong bagay, meron po tayong tinatawag na divine status, meron tayong divine purpose, at tayo ay merong transformed state. No? Tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay nasa isang kalalagayan, tayo ay merong layunin dito sa lupa kung bakit tayo binago ng Panginoon, at tayo din ay nasa isang katatayuan, no? Kalalagayan, katatayuan. Titingnan natin ang kaibahan yan mamaya, no? Una, tingnan natin yung divine status natin. Ano ba yung katatayuan natin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano? Ano bang ginawa ng Panginoon sa atin? Sabi ng ating talata, you are an elect race. You are a chosen, no? Chosen race. You are a royal priesthood. You are a holy nation, a people for God's own possession. Tingnan niyo po itong apat na bagay na ito. Ito po ang mga title na ginagamit sa Old Testament upang tukuyin yung mga tao ng Panginoon sa Lumang Tipan. Ito po ay mga title, mga Old Testament promises. Ito ang goal ng Panginoon sa kanyang mga taong pinili.
Kaya nga tinukoy sila, chosen race, a royal priesthood, a holy nation, and a people for God's possession. Lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal at mga taong pag-aari ng Diyos. Ito ang identity natin. Ito ang pagkakakilala natin. Ito ay mga napakayaman na mga titles sa Old Testament referring to the people of God in the Old Testament. But now, it is being applied to the present believers in the time of Peter. At bagamat sila'y nagsipangalat, alam natin na sila'y part ng church. And these titles being addressed for Old Testament people are now being applied to the New Testament people of God or no other than the church. Yan ang identity ninyo, sabi ni Peter. Kayo'y pinili ng Panginoon, kayo'y mga saserdoteng marangal, kayo ay binukod na bansa at kayo'y pag-aari ng Panginoon. Kaya dapat sa pamumuhay ninyo, namumuhay kayo ng banal at bilang halimbawa sa iba. No? Hindi lamang yun, kayo ay merong layunin sa inyo. Sabi ng text natin, you are a people, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that, directional article po ito, that you may proclaim the excellences of Him. Meron palang evangelistic function yung identity natin. Para ano? Para maihayag nyo ang magagandang katangian ng Diyos. The excellences of Him. That is the evangelistic function of our being identified as such. Sabi, ito ay dapat maghahayag ng mga katangian ng Diyos pag ang mga tao ay tumitingin sa atin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Pag sinabing you are an elect nation, dapat makita ng mga tao kung sino ang Diyos. Pag sinabing you are a royal priesthood, dapat makita ng mga tao sa inyong halimbawa kung sino ang Diyos. You are a holy nation. What is that about God? What's the connection with God? And you are God's own possession. Ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa election? Di ba? Yan ang kanyang inisyatibo na magligtas ng mga tao. Alam nyo, maraming natitisod sa teaching ng election kasi hindi nila talaga naiintindihan ang paliwanag ng Biblia. Ang election o ang pagpili ng Panginoon sa mga taong ililigtas niya ay nakabatay sa soberanong pagpili ng Panginoon. Hindi ito nakabatay sa katangian ng tao na pinili. Kung hindi mo naiintindihan to, sasabihin mo, napaka-unfair naman ng Diyos. Bakit may pinili siya? Bakit meron siyang piniling ililigtas? At bakit meron pang mga mapapahamak? That's the faulty idea of election. Because the real idea of election, lahat tayo ay papunta sa impyerno. Lahat tayo ay makasalanan. Kung walang pipiliin ang Diyos, walang maliligtas. Kaya makikita natin dito, pure grace ang kaligtasan. Ito ang meaning talaga ng biyaya. Yung mga tao na pinili niya, ito yung mga taong papunta sa impyerno. Lahat tayo bilang makasalanan, that is a spiritual knowledge, lahat tayo bilang makasalanan, isa lang ang direksyon natin. At kung ang pag-uusapan ay fairness ng Diyos, kung ang justice ng Diyos ang pag-uusapan, all of us must go to hell. Yun ang dapat. Yun ang makatarungan. Pero of all the things that God is able to do, bakit meron siyang pinili? Aba, kung walang pinili ang Diyos, kung walang kinahabagan ng Diyos, at ang batayan ng Diyos ay nasa kanyang soberanong kagustuhan, hindi, walang pakialam doon sa pinili. Aba, kung walang pinili ang Diyos, walang maliligtas. At yung mga pinili, wala namang pinagmamalaki yun. Kaya sabi nga ng mga pinili, grace yan, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero iniligtas mo kami. Kinahabagan mo kami. Naawa ka sa amin. Kung hindi naawa ang Panginoon sa atin, lahat tayo pupunta sa impyerno.
bakit tayo magagalit sa teaching ng election? It is pointing to us that it is God's gracious initiative to save a people for His own. Yun ang layunin niya. Magligtas siya ng mga tao para sa kanyang sarili. It is something that speaks about who God is. His initiative to save people. And what about a royal priesthood? Ano sinasabi niya tungkol sa Panginoon? Nagsasabi yan ng dignidad ng iglesia na tayo ay merong kaugnayan kay Kristo. We have that union with Christ. At yan ay naging posible lamang dahil tayo ay ihinugpong ng Panginoon kay Kristo. It speaks about the function of the church, the corporate role of the church in worship, in intercession, and in ministry. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa mga taong iniligtas niya. Ginagamit niya sila upang sila ay maging paraan upang masamba ang Diyos, manalangin sila patungo sa Diyos, at makapaglingkod sila sa Diyos. How about a holy nation? What is that kind of description telling us about God? Ang Panginoon ang nagseseparate. He sets us apart for His own use and purpose. That's the meaning of holiness in the primary sense of setting apart people for His own use. And how about God's claim on us? Pinapakita nito yung ownership niya. Ang mga tao, hindi lahat ng tao ay inaangkin ng Panginoon. Alam natin, by God's creation, tayong lahat ay bunga ng paglikha ng Diyos. Pero yung sinasabi dito na inaangkin ng Panginoon, ito yung mga tao na pinili niya, binagyan niya ng kaugnayan kay Kristo, ibinukod niya, at ngayon ay sinasabi niyang, you are my inheritance. You are my possession. God is claiming these people for His own. So makikita natin, every time pala ang mundo o mga tao sa paligid natin ay tumitingin sa ating banal na buhay at sa ating buhay na nagsisilbing halimbawa, it should talk about who God is. It should talk about who He is in His initiative, in His love, in His mercy, in His grace, sa mga bagay na dapat mangusap sa mga taong ito. At hindi lamang yun ang divine purpose, ano? At sabi, tayo ay mga hinirang ng Diyos para saan? At saan tayo nang galing? Sabi, no? That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. You were once not a people, but now you are people, or God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Tayo ay nasa transformed state na. Oh? Hindi lang tayo mayroong divine status, yung katatayuan natin ay nilagay tayo ng Panginoon sa napakagandang position. Hindi lamang mayroong function yung ating pagiging mananampalataya. Ang function natin ay para pala maghayag tayo ng mga katangian ng Diyos sa mga bumabasa sa buhay natin. Pangatlo, tayo rin pala ay inilipat ng Panginoon from darkness into marvelous light. Dapat kitang-kita yung pagkakaiba ng mga taong nasa kadiliman na dinala ng Panginoon sa liwanag. Di ba? Dapat yun it's a clean break. Pag tumingin ng tao sa atin, alam niya, hindi na tayo namumuhay sa kadiliman. Namumuhay tayo sa liwanag sapagkat we were transformed from that state of darkness into marvelous light. So sa tatlong bagay na yan, mga kapatid, ito ang rational ni Pedro. Bakit kayo dapat mamuhay na banal at bakit kayo mamuhay ng parang halimbawa sa mga tao sa mundo na nagbabasa ng inyong buhay? No, anong puntos natin? No? Sabi natin dito na what we have in Him must shape how we think, how we live, and how we see ourselves. No? Ang mga bagay na tinignan natin ay hindi lamang mga theological truths na objective
at tinitignan nating academic, alam ko na yan, ang Kristiyano'y pinili, ang Kristiyano'y tinuturing na pari, ang Kristiyano'y binukod ng Panginoon. Hindi lang po yan academic knowledge. It is something na dapat na maunawain natin na ito'y transformative. Ito'y tunay na nagbabago sa atin. It is a transformative reality na dapat makita sa atin. At tayo ay makita sa ganitong larawan. At yan dapat daw ang humuhubog sa ating pag-iisip, sa ating pamumuhay, at kung paano natin tinitignan yung sarili natin. So ang tanong, mananampalataya ay, ganyan ba ang pagtingin mo sa iyong sarili? Do you know how God has counted you to be one of His? Na ikaw ay pinili ng Panginoon. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Bakit kaya pinili ka ng Panginoon? No? Bri nyo, nakaupo kayo dito sa Cainta, na part ng Rizal, na part ng Luzon, na part ng Pilipinas, na part ng Southeast Asia, na part ng global community, na part one of the planets in the solar system, part of the galaxy. Napaka-insignificant natin. Mas maliit pa tayo sa tuldok. Pero binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Hindi lang mas maliit tayo, makasalanan pa tayo, rebelde tayo, tumatalikod tayo sa Diyos. Do you know how it is to be counted as one of God's elect? As one of His priestly, kingly priests, as part of a holy nation, and as one being owned and claimed by God as His Son. Dapat itong umuhubog sa isipan natin. Itong iniisip natin araw-araw. At ito ang tingin natin sa sarili natin. No? Alam nyo, napakaraming mga tao ngayon ang nagsasuffer ng depression. No? At meron ngang mga pastor na hindi naniniwala sa depression o what we call clinical depression, na minsan yan ay talagang genetic disorder, na ang mga tao ay bumabagsak ang kalooban, ang tingin nila sa sarili natin, sa sarili nila. Pero mga kapatid, hinahamon tayo ng manunulat na ganito natin dapat hubugin yung isipan natin, kung sino tayo, kung paano tayo mamuhay, at kung paano tayo tumitingin sa sarili natin. No, kahit na tingnan ka ng mundo, anong klaseng panuri ang ilapat sa iyo. Pero kung alam mong anak ka ng Diyos, pinili ka ng Panginoon, you're a kingly priest in the middle of a holy nation, and you are being claimed by God as His own Son. It doesn't matter kahit anong isipin ng mundo sa iyo. Diba? So mahalaga yun. No? Our identity must fill us with profound gratitude and deep sense of belonging. Diba? Anong ibig sabihin ng maging anak tayo ng Diyos? Paano tayo makapagpasalamat dahil naging ganito tayo? A deep sense of gratitude and belongingness. No? It must empower us to live distinctively. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para mamuhay tayo ng kakaiba, ng bukod, hindi katulad ng mundo. No? Our very lives must become an opportunity for God to display His character. Pag tumitingin ang tao sa buhay natin, ang nakikita nila ay yung character ng Diyos. So you become more efficient in the way you proclaim who God is. No? So ang challenge ay sa atin mga kapatid, are you deliberate in seeking out ways to show who God is in your life? Sinasadya mo ba sa buhay mo para makita ang Diyos at ang ginawa niyang pagbabago sa iyo? Sinasadya mo ba na makita ng iba? Deliberate ba? Do you recognize that your life is a testament to His nature and work? Alam mo ba na ang buhay mo ay patotoo kung sino ang Diyos? Kaya dapat ay nakikita ito sa buhay natin. No, paano natin na makikita yan in a more practical setting? No? Sa araw-araw nating experience.
Marunong ka bang magpatawad nung sinasabi natin na radical forgiveness? Na pag nagpatawad ka, hindi lang internally inaayos mo yung sarili mo, kundi openly nalalaman ng mga tao na pag nagpatawad ka, talaga nagpatawad ka. Hindi lang pakitang tao na nagpatawad ka, okay na yun, forgive and forget. Hindi. Dapat makikita yung distinctiveness natin, tayo yung mga taong marunong makipag-reconcile. Ito ang katangian natin. Ito ang dapat natin makita sa sarili natin. Ito ang umuhubog dapat sa araw-araw nating pamumuhay. Ano? Paano tayo naglilingkod? Hindi lang radical forgiveness. Another example is serving joyfully in hard places. Paano tayo naglilingkod sa isang mahirap na sitwasyon? No? Naalala ko, nung bagong kakilala ko si Brother Randy, kinukwento niya sa akin, yung pong Sultanate ng Brunei ay mahirap daw i-please yun. Pero sa maraming mga empleyado ay naiwan siya ron. So, ibig sabihin, how can you bear an indifferent person in your workplace when you are a Christian? Alam niyo, nakakalungkot ngayon, ang palaging may kasalanan sa loob ng workplace ay yung supervisor. Palagi na sinisisi supervisor. Ayoko na magtrabaho kasi yung supervisor ko, ang lupit sa akin Parang walang kasalanan yung empleyado. Parang ang palaging may kasalanan yung boss nila. Ano niyo po, nagawa kami ng pag-aaral noon. I worked with a company and I stayed there for 13 years in the HR division. At sa aming pag-aaral, karamihan daw ng mga empleyadong umaalis sa isang kumpanya, ang dahilan ay yung kanilang supervisor. That is statistics. Nangyayari yan sa group of 7 companies, sa malalaking company, San Miguel, kung sa mga company yan. Pero bilang Kristiyano, dapat marunong tayong mag-exist sa isang hostile environment. Diyan natin makikita at diyan natin ma-display na Kristiyano tayo. Serving joyfully in hard places. Kahit na yung amo natin ay malupit, pinagmamalupitan tayo, kaya nating mamuhay sa ilalim ng ganong klase ng kalagayan. Living with peace in times of trouble. Paano nakikita ang mananampalataya? Na ganito ang identity niya, ganito ang kanyang mindset, at ganito ang tingin niya sa sarili niya. Alam niyo, ang mananampalataya kahit punong-puno ng problema at challenges, hindi mo makikita sa buhay niya na parang wala na siyang pag-asa. At minsan nga, magtatanong yung mga kapitbahay, bakit ganyan ka? Ang dami-dami mo ng problema pero parang masaya ka pa rin. Well, is that a commendation? Commendation yun, mga kapatid. Na hindi tayo na-define ng mga problema natin. Hindi ang tingin ng mundo sa atin ay namumuhay tayo sa mga nakalipas na struggles natin. Hindi tayo makaangat-angat doon sa mga nangyari sa atin sa buhay. O kaya yung mga values na nagdi-define sa atin ay yung values ng sanlibutan. Hindi yung dapat maging tingin natin sa ating sarili. So, ang isang magandang illustration nito, alam nyo, nung panahon po ng Reformation, yung mga tao sa panahon ni Martin Luther, naunawaan nila na sila pala ay mga pari din na pwedeng dumirekta sa Panginoon. Nung naunawaan nila yung ganong identity nila, kasi nung panahon na yon ay napaka-strong ng difference between the laity at saka yung mga priest. Hindi po iba ang role ng priest sa common layman sa panahon nila during the Reformation time. Pero nung naunawaan ng mga tao raw na sila rin pala ay mga pari na tinutukoy ng Panginoon. Sabi, di ba, you are a royal priesthood. Nagkaroon daw ng malalim na conviction, yung mga tao, a widespread conviction for ordinary Christians to proclaim the truth, resulting to movements of evangelism and social reforms. Nakaapekto sa kanila yung kaisipan na yon, yung pangunawa na yon, kung sino sila. At sinasabi sa atin ng ating teksto na ganun din tayo dapat, Another challenge is, do we truly internalize our spiritual identity and live from it daily? Ini-internalize ba natin itong kalagayan natin at katatayuan natin at ang ating transformation na ginawa ng Panginoon? At araw-araw ba ay sinisikap natin itong ipamuhay?
Ganyan ba ang mental attitude natin? No? Don't be defined by transitory values, pressures, worldly titles, and past struggles. Ang pagiging Kristiyano, it demands actively embracing our status in a world that may not understand or even oppose such a distinction. No? Alam niyo po, halimbawa, kayo ay merong isang tao na ikinulong sa isang madilim na lugar. No? At for so many years ay nandun siya sa kadiliman. He's groping in darkness. Tapos sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay bigla po siyang iniligtas doon. Tapos inilagay siya sa palasyo, dinamitan siya ng damit, katulad ng anak ng hari, at inilagay siya sa tabi ng hari upang doon siya kumain. No? Ano po ang magiging struggle niya? Ang magiging struggle niya ay hindi yung gusto niyang bumalik doon sa buhay sa kadiliman. Ang magiging struggle niya ay papaano siya aangkop doon sa kanyang bagong identity na siya pala ngayon ay itunuturing na anak ng hari. Siya pala ngayon ay he should learn the ropes of what it is to live in the kingdom, sa bagong kingdom na kinabibilangan niya. At yun po ang challenge natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Yun ang challenge natin kaysa dun sa kaisipan na bumabalik tayo dun sa pamumuhay natin sa kadiliman. No, it will be a daily struggle. No, his challenges is not to slip back into the habits or mindset of his former life in darkness, but to fully embrace his new royal identity. We must learn and live in a way that honors our new family and king. At ito rin ang sumasalamin na tayo'y tinransform na ng Panginoon from darkness to light. Merong clean break. No? Kaya positive yung challenge. Paano tayo angkop sa bagong kalagayan natin? Ang challenge dito ay hindi yung bumabalik tayo sa dati nating kalagayan. No? Now, pangalawa, tingnan natin the believer's mandate for exemplary living and evangelistic witness. Ano ba yung Kristiyanong atas sa huwarang pamumuhay at pagpatotoo? Meron tayong tatlong bagay na gusto rin nating makita rito. Una ay nakikita natin, sinasabi ng text natin, believers are exhorted to live as temporary residents in the world, abstaining from worldly lust and maintaining exemplary conduct among non-believers, so that their good deeds may lead onlookers to glorify God. So kung tayo ay Kristiyano na, merong utos ang Panginoon sa atin. Sabi mandate o merong atas, no? Or command sa atin. Hindi tayo dapat mamuhay katulad na sanlibutan. Sa halip ay dapat ay mamuhay tayo bilang halimbawa at tayo po ay makapagpatotoo para sa ating Panginoon. Tatlong bagay, no? We have a call to abstinence and separation. Merong tawag sa pagtalikod at paghiwalay sa sanlibutan. There is a call to seemly behavior, and there is a call for us to impact the world with our good works. So, tatlong bagay na ito. Una, ang gusto ng Panginoon, sabi, consider yourselves, sabi, beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which war against your soul. Anong ibig sabihin ni Peter dito, mga kapatid? It is a call to abstinence and separation. Tumalikod tayo sa mga bagay na ginagawa ng mga pagano o ng mga unbelievers. Humiwalay tayo sa mga bagay na yan. No? Ang ibig sabihin yan, we must not participate in pagan immorality. Sabi, tumalikod kayo from the passions of the flesh which wage war against your soul. Is there anything sinful about desires? Desires in themselves, hindi po sinful yan. Ginawa ng Panginoon na tayo ay mayroong mga pagnanais, meron tayong mga desires. Ang mali sa desire ay kapag ito ay naging sinful. Paano ito nagiging sinful? Ginagamit natin yung desire sa isang paraan na hindi gusto ng Diyos. No? Katulad na yung pinag-uusapan dito, yung pagan immorality. Diba, wala namang masama sa desire natin na mag-asawa, di ba?
Pero kung ginamit natin yung desire na yan sa maling paraan, no? Katulad ng kaloob ng Panginoon, of the gift of sex, when you use it outside of marriage, that becomes now sinful desire. Meron bang mali sa masarap na pagkain? Mag-desire ng masarap na pagkain? Meron bang mali na nagkikrave tayo? No? Minsan sa loob ng bahay, no, hindi natin maisip yung gusto nating kainin. Nagtatanungan tayo, anong kinikrave mo? Ano? Mali bang mag-crave ng mga pagkain na masasarap? Na-imagine natin, no? Nung pandemic, nanonood kami ng vlog niya ng anong pangalan nun? Nakalimutan ko na yung pangalan, no? Na ang ginagawa niya ay nagta-travel sila, kumpleto yung mga gear niya, nangingisda siya, kung ano mahuli niyang isda, lulutuin niya. Japanese to, yung galing niyang mag-prepare ng mga pagkain. Tapos yung mga gulay na kinukuha niya sa wild, no, nata-transform niya into a very sumptuous na meal, no? At habang pinapanood namin yun, nagke-crave kami. Tapos ang epekto sa amin, humanap nga tayo, saan tayo makakabili niyan? Lalabas kami kahit na pandemic. Ibig sabihin, yung mga desire natin, hindi sinful yan. Pero magiging sinful yan kapag ang ginamit nating pamamaraan ay mali at taliwas sa kalooban ng Panginoon sa pag-exercise ng mga desire na yan. No? So, yan ang sinasabi natin. Ayaw ng Panginoon na mag-participate tayo sa ganyang mga bagay. At sabi ng Panginoon, your behavior should be seemly among the Gentiles, honorable. No? Bakit po? Kasi pwede tayong maslander. Pwede silang magsalita ng pangit laban sa atin. At karaniwan, sinisiraan nga tayo. No? Kung kayo ay matalas sa inyong karanasan, nung kayo ay hindi pa Kristiyano at naging Kristiyano kayo, nung hindi pa kayo Kristiyano, hindi ba inis na inis kayo sa Kristiyano? Grabe naman yan. Nagpapakapanal-panalan. No? Nung kami ay umuwi sa probinsya, ano, at ang mga kamag-anak namin ay mga hindi mananampalataya. Pagdadating na kami, merong comment. Sabihin ng mga kamag-anak namin, andyan na mga banal. Ano? Hindi ba? Nagagalit sila sa atin. Ayaw na ng Kristiyano. At sila'y namumuhi pag nakikita nilang gumagawa tayo ng tama. At sila'y hindi makagawa ng tama. Hindi nila kayang masabi yan. Pero nung naging Kristiyano na tayo, now we know. Hindi ba? Alam na natin na nagagalit sila sa atin. Pwede sila magsalita ng pangit sa atin. They can slander us. At kung ano-ano mga bagay ang sasabihin nila sa atin. So dapat ay merong seemly behavior. At sabi, we have a call to impact the world with our good works. Dapat yung mga ginagawa nating mabuti ay nag-i-impact sa buhay ng mga tao sa paligid natin. No? So merong epekto. Dahil nga unang-una, pwede nila tayong saksakin sa likuran natin ng mga masasamang salita, mga bagay na hindi naman natin ginagawa, pero ipinaparatang sa atin dahil namumuhi sila sa atin. Kaya dapat yung mabubuting gawa natin, nag-i-impact sa paligid natin, may epekto sa paligid natin. Kaya hindi sila magkakaroon ng opportunity kahit nagagalit sila sa atin, maiiwasan nilang magsalita ng masama laban sa atin. Anong dalawang layunin ng sinasabi sa atin dito? Sabi niya, keep your conduct among the Gentiles honorable. Number one, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good works, your good deeds. At pangalawa, and glorify God on the day of visitation. Anong ibig sabihin nitong on the day of visitation? Hindi lang mapigilan silang magsalita ng masama laban sa atin, kundi maluwalhati nila ang Panginoon sa panahon ng kanyang pagdalaw. Meron pong dalawang interpretation dito. No? Kailan ba yung pagdalaw ng Panginoon? Yun ba yung pagbabalik ng Panginoon when He returns? At the end of the time? Or ito ba yung pagkakataon na dumating ang isang pangyayari sa buhay ng tao? Sabi, visitation of God. And it might be that he would be driven to repentance and faith.
Dahil nakita niya yung mabuting halimbawa mo, nag-impact sa kanya, at nung siya naman ang dinalaw ng Diyos, hindi naging mahirap para sa kanya na maging Kristiyano. Ano? Dahil sa halimbawa na nakita sa atin. No? So, anong puntos natin, mga kapatid? God's power that changed us must be visible to onlookers that it speaks to them. Ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa atin ay dapat nakikita at nangungusap ito sa kanila. No? So, our calling demands a conscious and continuous effort to abstain from destructive desires and internal enemies that war against the soul. No? We are to live with integrity and good conduct, particularly among those who do not know God. Though countercultural and may initially invite scorn and false accusations, it will hold a potential. It holds the potential to be a powerful and silent witness. No? So mahalaga, mga kapatid, na makita nila ang mga bagay na ito. Alam niyo, paano ba inaakusahan yung mga mananampalataya unang panahon? Noong unang panahon, sabi doon sa Rome, ang mga mananampalataya ay pinagbintangan sa isang malaking sunog doon sa Roma, di ba? Alam niyo, pwedeng kung ano-ano na lang pwedeng ibintang sa mga Kristiyano dahil, siyempre, tayong mga Kristiyano naman, mabilis tayong maniwala, mababait tayo, no? Ibig sabihin, pwede silang magsalita ng kahit ano sa atin. During the times ng New Testament Christians, pinagbibintangan sila ng sedition. Ano yung sedition? Meron silang ibang hari. Hindi si Caesar. Iba hari nila. Kaya dapat hulihin yung mga tao na yan. O kaya sila naman ay sinasabing men haters. Yung mga tao na yan, hindi yan nakikisama sa festival natin eh. Diba? Alam naman natin yung mga festival sa New Testament, ito'y pagsamba sa Roman Emperor at sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, hindi sumasama yung mga Kristiyano sa kanila. Kaya sabi na, these are men haters. In fact, yung mga yan, atheist yan eh. Kasi hindi na nila nakikita yung mga mananampalataya, mga sinasambang rebulto. So akala nila, atheist yung mga mananampalataya. At dahil ang mga mananampalataya ay naglo-Lord's Supper, sabi ng Panginoon nila, kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Cannibal yung mga yan eh. So nakita niyo mga kapatid, sari-saring paratang ang ibinigay sa mga kapatid natin noong unang panahon. Sa panahon natin, do you think we are exempted from that? Hindi po. Marami silang sabihin, ng mga yan, ng mga nagbabanal-banalan na mga yan eh. Ano? Yung mga yan naman ay kuripot. Hindi nagbibigay yan sa mga piyesta. Ano? Kung ano-ano mga sinasabi sa atin ng mga hindi mananampalataya. Pero dapat yung good works natin ay nag-i-impact sa kanila. At dahil na ipag-isip-isip din nila yan, kung tayo'y nagpe-persevere sa mga bagay na yan, nagpapatuloy tayo, sa bandang huli, papag-isip-isip nila, parang ibang uring tao nga itong mga to. No? At sa panahon na sila ay dalawin ng Panginoon, it will not be hard for them to turn to Christ in faith and repentance. Anong challenge mga kapatid? Evaluate your daily behavior and interactions with those who do not share your faith. Suriin mo ang iyong pag-uugali at ang iyong pakikihalubilo. Paano ka nakikihalubilo sa hindi mananampalataya? Nakikita ba nila ng malinaw na iba ka? Nakikita ba nila ng malinaw na hindi ka katulad nila? No? Are you actively and genuinely reflecting Christ's transformation in you? Nakikita ba? At tuwir mo bang ginagawa at pinapakita mo na meron talagang pagbabago sa buhay mo? Are you striving to live in such a way that even when misunderstood or slandered, your conduct compels observers to glorify God through your life? No? Mapipilitan sila, bagamat meron silang sinasabing mali tungkol sa atin, mapipilitan silang purihin ang Panginoon dahil sa ating pamumuhay. No? Ano pong challenge? The primary challenge is to consistently maintain an unblemished, honest, and gracious conduct in every sphere of life, especially
within a hostile or scrutinizing environment. Kinakailangan natin dito, mga kapatid, ng perseverance. No? Kahit na sinasabihan tayo ng mali, pangit na sinasabi sa atin, kailangan nagpapatuloy tayo sa ating consistent life, perseverance. No? We must endure false accusations with integrity. Kahit na mali ang sinasabi sa atin, taas no tayong makakapamuhay dahil malinis ang ating mga budhi at alam natin. We want to highlight that transformative power of God and contribute to God's glory. No? So, napakadaling makita nito, no? Lalo na kung ihahambing natin katulad ng isang kabataan. No? Marami tayong kabataan na namumuhay sa pananampalataya. Hindi sumasali doon sa mga kalokohan ng mga peers niya. Siyempre, sa una ay tatanggihan siya. Kukutyain siya, maybe ostracizing, ibubukod siya, ay ano yan no? Born again yan. No? Parang walang pakisama. Pero sa bandang huli, lalo na pag itong mga kabataang ito ay dumating sa crisis, maiisip-isip nila, parang tama nga yung ugali at attitude ng mga kabarkada ko na hindi sumasama sa akin. No? Naalala ko tuloy yung anak ng missionary natin na ngayon ay nalulungkot siya dahil ang mga kasamahan niya ay nakagraduate na at siya ay naiwan dahil sa mga kalokohang ginawa niya. Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang, sabi niya sa kanyang mga magulang, itakwil niyo na ako, okay lang sa akin. But now, he is fully dependent sa kanila. Nakita niya, nangyari, nagkagulo-gulo yung kanyang pag-aaral, naiwan siya ng mga kaklase niya, graduate na, may trabaho na siya, kailangan pa uling mag-aral. And kung mananampalataya yung tinitingnan niya, nakikita niya siguro at dadating siya sa kaisipan na tama sila, mali ako. Alam niyo, meron po akong isang tao, we call that in office subordinate, na yung unang 10 taon ng aking pagtatrabaho ay we are managing the hardware of the company. Yung mga poste na yan, yung mga livewire na yan, umaakyat po ako ng poste at nag-ooperate po kami kahit na umuulan. At minsan, sa tingin ko, kapag ang aking tao ay mapapeligro, baka makuryente, sabi ko, huwag ka na umakyat, ako nang aakyat. No? At merong isang tao na ginagawan ako ng mga usapin. No? At kahit na ipinag-aadya ko sila sa possible danger, ako pa yung masama. No, later on, after 3 decades, 30 taon mga kapatid, he sent a text to my fellow Christian na kasama ko sa trabaho na, now I know kung bakit ganun ang uri ng inyong pamumuhay. At sabi niya, I am now attending a Christian church. And that was after 30 years. No? But nandoon, may epekto yung buhay natin. Nag-impact sa kanila yung mga ginagawa natin na dapat nilang makita sa kanilang mga pamumuhay. Now, sa conclusion, mga kapatid, our ultimate challenge is how we are to go about our lives every day with this knowledge. No? Paano ka namumuhay ngayon kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano? Tanungin mo ang sarili mo. Paano ka namumuhay kung nag-aangkin ka ng pangalang Kristiyano? Kilala ka ba talaga bilang isang Kristiyano ng mga tao sa paligid mo? Kilala ka ba talaga na Kristiyano ka? Lalo na ng mga taong malapit sa'yo? Alam ba nila na Kristiyano ka? No? Nasasalamin mo ba ang iyong tunay na kalagayan at katayuan sa iyong buhay? Ano ba yung kalagayan mo? Diba? Ikaw yung pinili ng Panginoon. Ikaw yung ginawang saserdote ng Panginoon. You belong to a holy nation and God is owning you as a son. Yan ang katayuan mo. Ang katayuan, ang kaibahan yan sa kalagayan, katayuan speaks of your position. Kalagayan speaks about your condition or your situation. Ano? Ang situation natin, tayo ay hinango na ng Panginoon sa kadiliman patungo sa liwanag. That's our condition. Yan ang katatayuan na kalalagayan natin. Katatayuan, saan ka nakatayo? Saan ka nilagay ng Panginoon? Nilagay ka niya bilang anak. Hinirang ka. Ginawa kang pari. Inaangkin ka niya bilang anak. That's your position. So, tinitingnan mo ba? Nasa salamin ba? Kilala ka ba talaga ng iyong mga
kasama sa iyong buhay ang tunay mong kalagayan at katayuan sa iyong buhay? Nangungusap ba ang iyong mga gawa sa ibang tao kahit ayaw nila sa iyo? No? Alam niyo, yung mga gawa natin, nangungusap pala yan. No? Kahit wala tayong sinasalita. Of course, ang witness natin should be in word and in our ways. Hindi lang basta nagpapatotoo tayo sa ating mga gawa, pero dapat din yung mga gawa natin ay nangungusap. Sino ka sa iyong sariling paningin? Who are you in your own measure? Paano mo tinitingnan ang iyong sarili? Ang mga bagay na to ay hinihingi sa atin na very clearly and very plain na inilatag ni Pedro sa mga taong nagsasabing sila ay mananampalataya. Pero ito ba ang tunay na kalagayan natin? At kung meron kang pagsisikap pero hindi ka naman mananampalataya, anumang pagsisikap mo sa lahat ng ethical standards na to at kahit magampanan mo man ito at masabi mong ginawa ko na yung lahat, pastor at yan ang tinutuntungan mo bilang hagdanan para makuha mo ang atensyon ng Panginoon, those ethical standards will serve as evidence against you. Kasi hindi tayo nililigtas ng Panginoon dahil sa mga gawa natin. Remember, our salvation is purely grace. It is just because God had mercy on us. We have nothing to commend ourselves of in the sight of God. Kahit na itong mga ethical standards na to ay nagagawa mo sa buhay mo, pero itong gagawin mong tuntungan to commend yourself to God, that is works righteousness. Yan ay gawang pagmamatuwid. Hindi yan resulta ng biyaya ng Panginoon. Ang tunay nakakaunawa sa kanyang kalagayan bilang makasalanan ay hindi yung taong nagkukumahog gumawa ng mabuti para tanggapin siya ng Diyos. Ang tunay na kalagayan ay nakikita niya ang sarili niya sa kanyang puso at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. It is a dark, sinful, and rebellious heart. Hindi mo maunawaan yan hanggat hindi pinapaliwanag ng Espiritu ng Diyos sa iyo yan. Kasi marahil ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay mabuti, wala ka namang nilalamang ng tao, at ikaw naman sa tingin mo ay tinatanggap ng lipunan, but that is just a very superficial measure of who you are. The reality of things is, or the reality of things are, you're a sinful person in the sight of God, a fallen creature, hopeless, walang direksyon, kailangang iligtas. Hindi karapat-dapat sa mga tulong ng Diyos at mga biyaya ng Diyos. Kaya kung sakaling ikaw ay maligtas, maaamin mo na talagang ikaw ay niligtas ng Panginoon, hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil naawa ang Panginoon sa iyo. No, alam, maraming mga tao nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Akala nila ay meron silang maihahanay na kabutihan sa harapan ng Diyos at umaasa sila at the end of their life or their lives, pag tinimbang yung mabuti at masama, umaasa pa sila na mas mabigat yung maraming ginawa nilang mabuti. It's a false hope. Kahit sa ating sarili at personal na panuri, alam natin mas marami tayong ginagawang masama kaysa sa ginagawa nating mabuti. And we will end up in hell if we prefer that kind of measure for ourselves. At kaibigan, kung ikaw ang kinakausap ko ngayon at umaasa ka sa mga mabubuting bagay sa buhay mo, napakanipis ng tinatapakan mong pag-asa ngayong umaga. Sapagkat alam ng Panginoon, binasa natin kanina sa scripture reading natin, the Lord is watching from above the earth. He knows our hearts. Wala tayong maitatago. Yan ang isang katangian ng Diyos na dapat magpatindig sa balahibo mo sapagkat kahit anong pribado mong tao, kahit linggo hindi ka nakikita, alam ng Panginoon ang bawat kudlit na ginagawa mo sa buhay mo. And you cannot escape the righteous judgment of God when judgment comes. Hindi ka makakapagtago. You need a Savior
You need someone who will save you from the righteous wrath of God, who will be our ultimate judge. Kaya, harapin mo ang issue na yan sa buhay mo. No? These righteous standards can only be fulfilled by those who are born again, by those who were changed by God, by those who were elected by God, brought into union with Jesus Christ, separated for God's use, and being owned by God for His own, as His Son. Hindi yan magagawa ng isang ordinaryong tao na hiwalay at talikod sa Diyos. Kaya ang tanging pag-asa mo ay tumawag kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang binigay ng Diyos upang maging pag-asa sa ganitong klase ng katayuan. At para sa ating mga mananampalataya, anong tingin mo sa sarili mo, kapatid? Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na naghahayag ng tunay na sinaloobin ng bawat isa sa amin. Kung paano kami namumuhay at paano namin sinusuri ang aming pamumuhay sa aming paggalaw araw-araw sa lahat ng larangan na dinadala mo kami o sa lahat ng larangan na kami ay natatagpuan. Panginoon, sa marami at hindi mabilang na pagkakataon, ang aming mga pag-uugali, ang aming mga asal ay tumatanggi sa aming pag-angkin bilang isang Kristiyano. Kami ay humihingi ng biyaya upang ang aming mga pag-uugali, pag-iisip at pagtingin namin sa aming sarili ay tunay na maiayon namin ayon sa iyong mga sinabi tungkol sa amin sa iyong salita. Tulungan mo kami na ang aming mga gawa ay tunay na mangungusap sa mga tao sa paligid namin at merong tunay na pagsisikap upang ang mga pagbabagong ginagawa mo sa amin ay makita, mabasa at mahalata ng mga taong hindi lang malalapit sa amin, pati ang mga taong tumutuligsa sa aming pananampalataya, lumalaban at naninira sa amin. Panginoon, alam namin kung gaano kahirap mamuhay bilang isang Kristiyano, kaya't namamanhi kami, nabigyan mo kami ng biyaya upang maipamuhay namin ang mga hinahanap na katuturan o panuntunan ni Apostol Pedro sa buhay ng mga Kristiyano noong unang panahon. At ito ngayon ang hinahanap mo, o aming Panginoon, sa aming buhay bilang kami ay nag-aangkin ng pangalang Kristiyano. Pagpalain mo mga salitang ito sa aming mga buhay, hayaan mo itong mangusap sa amin, gaano man ito kasimple sa aming pangunawa. Alam namin, Panginoon, na malayo kami sa panukat na inilatag mo sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na makita ang mga bagay na ito ayon sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming mga dalangin. Amen.